Senate, paano ba yan? Mga senador, ang banat sa inyo ni Romualdez, marami daw sa inyong marites. Vice President. Ano masasabi nyo? Sige nga, tingnan ko nga kung may tapang itong presidente ng Senado na si Zubiri. Wala pala kayo, puro daw kayo mga chismosa. Wala kayo pinagkaiba sa puting ahas. Puro pala kayo mga chismosa. Sige, Senate, sagot! Para masaya! Sagutin nyo! Hindi, inaapi kayo, di ba? Hawakan mo nga si tenga! Hawakan mo nga! Pumapalag na si mukhang marami na siyang ipon Brian Flamino, boss, pwede po bang sipain si Tambayan ni PBBM? Actually, pwede. Kasi alam nyo, talaga yan? Matik yan sa Congress. Kung sino ang i-anoint ng presidente, yun talaga nagiging speaker. Totoo po yan. Kaya lang kasi, may narinig ako Si Gloria, na daw talaga, retired na sa gusto niya maging speaker. Na siya, hindi na siya yung There was, eto personal ko narinig ko sa mga congressman. There was an attempt, not by Gloria, okay? There was an attempt from congressmen convincing Gloria to fight si Romualdez sa speakership. Itong ang nangyaring mga gulo nung nung bigla na praning itong si Romualdez. Meron talaga. They were trying to convince Gloria na tapatan si Romualdez. Si Gloria mismo nagsabing, hindi na, okay na ako, I'm good. Gusto ko na lang maging congressman. Gusto niyan tahimik na lang. Kaya nga ngayon, parang wala akong nakikita na pwedeng tumapat kay Romualdez. Parinigan kung parinigan, kanino naman raw kaya makikinig ang Pangulong Marcos? Kay ate o kay pinsan? Away na talaga to ng posisyon. Sino nga ba mas powerful sa kanila? Ang Senate nga ba o ang House? May mapapala ba ang taong bayan sa pag-aaway ng dalawang opisyal? Pagpapago ng konstitusyon, kinakagalit nga raw ng mga senador dahil posible di umano raw na mabawasan ang termino nila sa panunungkulan sa gobyerno. Ngayon nga raw kasi ay pwede sila umulit ng 2 termino o patumba sa 12 taon pamumuno sa Senado. Kaso nga lang, kung may sasakatuparan ni Speaker Romualdez ang pagpapabago ng konstitusyon dahil ito nga raw ang sinisigaw at gusto ng taong bayan ay mababawasan sila ng termino. Nalulugi ba ang Kongreso? May awayan na pala ng lugi mga opisyal ng gobyerno. Pareho ang gusto lang pala ay magtagal sa kapangyarihan. At para lagi kang updated sa mga bagong upload natin, araw-araw tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag nang kalimutan i-like agad ang video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na yan. Still, kasi we're not just against the Marcoses. That's not the real score here. Hindi yan ang tunay na siste ngayon na kesyo against kami kay Marcos. Hindi ho yun. You're getting us na mali. Hindi ho kayo tama ng pag-unawa dito sa mga banateros. We are against traditional politicians. We are against this kind of politicians. Diba? Kaya nga ho namin gusto ang estilo ni Pangulong Duterte, Roa Duterte. It is because iba ho ang estilo niya kumpara sa mga existing politicians. Malinaw na malinaw ho yun. Kaya nga yung awayan na ito, awayan lang ito ng power. Who is more powerful? The Senate or the House? Saan pumapasok dyan ng taong bayan? Honestly, sa totoo lang, both of them. Isipin nyo both of them are saying they're doing what they're doing because taong bayan. Pareho sila
si Romualdez, sinasabi niya, ito ang puso ng taong bayan, ang baguhin ng konstitusyon. O, ganun din naman. Ito naman Senado, kami ang binoto ng nakararaming taong bayan. Parang silang taong bayan eh. Sino kaya yung taong bayan pinag-uusapan ni natin dito? Bakit yung dalawang taong bayan, double personality ng taong bayan? Magkaiba? Parang silang taong bayan eh. Pero sa totoo lang, kiskisan mo ito ng kapangyarihan. Who's more powerful? Sino? Kasi ang nilalaban, eto may nabasa pa nga ako isang kongrista, pinagtanggol si Tambaluslo, sabi niya. Kasi kaya ayaw ng Senado yan, dahil ang Senado o mga senador tumatagal ng 2 term na may total ng 12 years. Kasi 6 years, 6 years. Okay? Ang term ng isang senador, 6 na taon. Tapos pwede siyang kumandidato uli. So pag nanalo uli siya, another 6 years. So decades, more than, di ba? 12 years. Yun daw ang dahilan kung bakit galit na mga senador dito sa pagbabago ng konstitusyon kasi alam nilang mababawasan ang kanilang termino. But, ngunit tatapos subalit, may punto siya doon. Tama siya doon. Pero sa totoo lang, gusto nyo lang naman din dagdagan nyo sa inyo. Gusto nyo lang din naman tumagal ng pareho ng mga senador. You want the same shit. So kung binabas nyo yung ganong klaseng politika na tatagal ng 2 beses ng 6 na taon, ganon din naman ang gusto nyo mangyari. So, kaya nga ito'y kiskisan lamang ng kapangyarihan. Kiskisan lamang ito ng sino bang lugi naman kasi kami. O, ano sagot na siya? Kami binoto ng taong bayan. Lugi naman kami sa inyo. Lugi naman kami sa inyo. Ano to, awayan na lugi? Tama, mali. Pareho lang ho kayo. Sabi nga nito ni Jasmine, parehas lang silang ganid. Correct. That's the truth. I'm not saying every senator, ha? That's not what I mean. Na every senator, ganun ang ano. Hindi. Definitely yung mga talagang advocate ng constitutional reform, talaga namang sila meron silang lehitimong dahilan. Dahil nga yung foreign policy or yung parliamentary system of government. Yan talaga sila, matagal na silang ganyan. Konti lang sila dyan na ganyan. Yung iba, ayaw, kasi nga po, masasapawan sila ng house. Pero eventually, pumayag na rin. Kaya nga tama. Tama yung sinasabi ni Pimentel. Di ba? Dati ayaw natin to. Bakit biglang pumayag na kayo? Yung House leadership na si Zubiri. Bakit biglang pumayag kayo? Akala ko ba noong una ayaw nyo tapos biglang pumayag din kayo? Porket nagkakagulo na, medyo bigla na kayong pumayag. Yun ang pinag-uusapan ngayon dito. Tama, mali. Kaya nga, sa totoo lang, ito'y kiskisan lang amang to ng kapangyarihan. Para pakinggan muna natin si Marcos. Pasok. Kausap po natin si Senator Amy Marcos. Kasalukuyan po nating pinapag-usapan itong People's Initiative o PI na ayaw nga magitin mismo ni Senator Amy Marcos. Senator, nakakaya, di ba? Sa pangalan pa lang. Iba tunog. Senator si Chiqui Verhel po ito. So in many interviews, including tonight, ay ilang beses kayo nagsabi hindi mo maintindihan ano nangyayari, kung ano na yung nangyayari. Meron po ba kayong balak o nakausap nyo na po ba si House Speaker Martin Romualdez bilang cousins naman po kayo? Ako, hindi naman hinahamon. Hindi ko naman siya hinahamon. Nakakatawa nga eh. Hindi, pinapayuhan lang natin, pinagsasabihan. Ako ito, no? Pinagsasabihan ko lang sila. Baka gusto nila pumunta para maiklaro yung nangyayari. At tawa nga akong ng tawa dahil wala naman akong inaaway. Kundi sinasabi ko, Martes pa, no? Ipalabas natin lahat. Yun. At yung mga maanghang nilang salita, hindi ko alam kung saan galing. Natatawa nga kami sa Senado kung bakit ganyan. Pero sana matigil na itong kabulastugan na ito dahil parang loto din yan eh. Alam naman natin yung mga sistemang ganyan. Kung ano yung pandaraya sa loto, siya rin ang panloloko at panlilin lang dito sa
PI na to, iisa lang ang mananalo at hindi ang taong bayan. In a press conference, So sinasabi niya kasi po na yung iniimbitahan niya kasi magkakaroon ng ng hearing na naman para ho dito sa PI na kesyo nakakapagtaka lang dahil ang sinasabi niya sa isang balita, mamaya papakinggan natin, na sinasabi niya natatakot naman daw yung mga witness humarap. Yan ang mahirap, di ba? Sinasabi ko na nga bago ka dumaldal ng todo-todo, I believe talaga, I believe na merong talagang bayaran na gaganap kasi there's a lot of reporting. Kaya lang, minsan kasi dito kay Senator Amy, nauuna yung bibig bago yung Sana, kung sinasabi niya ngayon, baka daw walang umattend kasi natatakot na witness. Sabi ko, ba't ka pa nagpa-hearing? Anong gagawin niyo na naman dyan? Kung walang a-attend, kasi daw natatakot. Anak naman ng weteng, oo. Ano nangyari? So, moro-moro na naman yung Senate hearing na yan. Sana, kung hindi naman pala mo kayang gawin, tahimik na lang. Kasi balita ko, talagang naghahanap ka ng atensyon dahil sa 2025, tatakbo ka eh. May balita pa nga ako, tatakbo daw ito ng... Sabi lang nila, pero ako I disagree. I think hindi niya gagawin yon. Siguro Senate pa rin. Kasi sabi nila, tatakbo daw ng mayor ng Maynila to. Kaya daldal ng daldal to eh. Diba? conference po last Friday, no, nagsalita kayo, sabi nyo, definitely yung opisina niya, yung nag-alok ng 20 million pesos kada distrito, definitely nanggagaling Yan, tulad niyan, yung mga ganyan, sana may ebidensya siya. sa kanila, yung very attenuated timeline na July 9, tapos na ang lahat. So definitely that derived from his office with very clear numbers identifying the staff members and attorneys involved. May pruweba po kayo nito kasi baka sabihin naman yung iba, grabe naman, puro hearsay, puro paratang lang naman yan. May pruweba ba yan? Tignan natin. Pero ako, may personal knowledge ako kasi panay ang text sa akin. At andun yung... O di ipakita yung text. Anyway, senador ka naman, makakalusot ka naman dyan eh. Hindi, alam mo, again, naniniwala ako na meron ha. Kasi dahil nga sa maraming balita dyan at mismo naman din meron ako mga sources na nagsasabing meron. Kaya lang, ang akin nga dito, shut up na lang kung wala ka naman ding may pipresentang ebidensya doon sa hearing. 'Di ba? Ang hirap kasi niyan, okay, sige, salita ka, magpapahiring ka. It's all for publicity. But, gusto ko yun ha, baka akala ninyo ayoko, baka sabihin ninyo pinagtatanggol si Romualdez. Hindi ko pinagtatanggol. Naniniwala ako sa opinion ko na talaga may bayarang nagaganap na 20 million sa bawat distrito. Okay? Hindi gagalaw yung mga congressman na yan. Hindi magsisipag-sipag yan ng walang pera. Katarantaduhan yun. Sigurado ko, meron yan 20 million bawat congressman na nakitulong o tumulong para matapos siyang PI na yan. Naniniwala ako. Okay? But definitely, I cannot prove it. Kaya nga umaasa kami doon sa mga dumadaldal na tulad ni Senator Amy na maglabas siya ng ebidensya. Huwag puro daldal kasi kung puro daldal ay mag-vlogger ka na lang din. Tulad namin. Di ba? Yun lang nga sa akin, kung wala ka may labas na ebidensya, pambihira. Sayang naman yung pagiging senador mo. Kasi, mas maintindihan ko pa kung yung mga vlogger puro daldal, wala naman silang una-una takot syempre magsalita, magpresenta ng dahil pwede silang malibel. Ikaw, madam, senador ka naman. May immunity ka naman. May ka pa, sabi mo, meron kang first-hand information, meaning sa'yo mismo nagte-text. Bakit di mo ilabas? Ano to, puro kwento? Yung mga numero nila, kilala naman natin yung iba. Maraming waray maraming taga-Tacloban, taga-doon din kami. Walang sikreto doon, maliit na lugar. Senator, on Sunday, marami tayong events. Meron tayong event sa Davao, meron din tayong rally sa Quirino Grandstand. Makikita po ba namin kayo doon? Saan po? Ayan na naman siya. Parang yung mga laging labanan sa Senate. Yung laging against siya, pero pagdating sa botohan sa Senate, nasa gitna lang siya.
Eto na naman siya. Tingnan nyo. Saan nyo po planong mag-attend? Nako, pinagbawalan ako ng doktor miski saan Oh, pumunta. tingnan mo Kasi na. naka-medical leave pa ako. 4 na oras akong kinakalkal sa mata. Sakit-sakit. Kaya dahan-dahan pa lamang ang paglabas ko. Pero Yan tayo eh. Kunwari, supporter ka ng BP Sara Duterte, lahat-lahat. Tapos biglang pagdating na doon sa action, wala. Nga. Tama, mali. So, anong ibig sabihin nito? Sabi nga ni Bright, iwas pusoy. Correct. Actually, it speaks so much of what kind of leadership meron ito si Senator Amy pagdating ng panahon kung ito mahalal bilang mas mataas na posisyon. Ang bibig nangunguna, ang daldal nangunguna, pero pagdating sa gawa, laging wala. Kung maaalala ninyo, di ba, doon sa, I think, correct me if I'm wrong, but I think it was the Maharlika Bill. Okay? Against siya, tas nung botohan, hindi siya bumoto, gitna lang siya. So parang, or gitna nga ba, o bumoto siya na pro Maharlika Bill. Di ba? Yun yung nakakairite. O wala. Di ba? Or, I think, tama, absent. So parang neutral nga lang siya, di ba? So yun yung punto ko eh. Ang hilig sa media, ang hilig magsalita, kasi tinitake niya for advantage yung kapatid siya ng presidente. So daldal siya ng daldal. Daldal talaga ng daldal. Tulad dito, daldal naman ng daldal. Tapos pag tinanong mo, saan ka ba susuporta? Ano ba? Akala ko ba supporter kanini ng mga Duterte? Hindi ako a-attend. Bakit? Biglang nagkaroon na siya ng dahilan na hindi na siya a-attend. Pero meron siyang time para dumaldal ng dumaldal. ganun pa man, tingnan natin. At yun nga, makasaysayang weekend yata to, ewan ko, tignan natin. Pero sana, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Kami sa Senado hindi magiging hadlang. Ang totoo, hindi naman kami tutol sa tsa-tsa, hindi naman kami tutol sa pagbabago ng economic provisions, hindi rin kami tutol sa PI. Ayaw lang namin sa PI nila, na napakasagwa naman at may bayaran at ginagawa na kawawa at nagmamalimos ang Pilipino. Palibasa maraming mahirap sa atin, wag naman sinasamantalang kahirapan. Yan, yan. Yun na nga yung sinasabi natin. Alam nyo, kung baga sa boxing match, merong referee, judge, boxer, and coaches. Si Amy is just an audience. Wag naman ganun. Di ba? Sige, bula pa. Ayan ang mga... Hindi, alam nyo, totoo naman eh. Talaga medyo... Ito, it speaks so much kung anong klaseng leader to. Kaya in the future, pag talaga kayo bumoto dito, dinaig nyo pa yung nabudol tapos nagpabudol pa uli. Ewan ko lang sa inyo, kung tanga pa rin kayo, yung mga nagsasabing, ay, nabudol kami. Tapos ngayon, yan, boboto nyo pa rin yan? Bakit ba, Banat Bay? Galit ka ba sa mga Marcos? Hindi ho. This kind of leader is a sign ng ng traditional politician. Yung ang hilig magsalita pero iba yung ginagawa. Yun ang problema natin sa bayan natin eh. Marami sa bayan natin traditional politician. Ano yun? Pagkampanya, ang daming pangako. Lahat kulang na lang talaga pangako ang buwan. Di ba? Lahat talaga punong-puno ng pangako. Pagdating ng pagsisilbi na, yung sila'y nanalo na, lahat ng pangako nila magkakaroon ng dahilan para hindi matupad. Di ba? Yun ang sinasabi nating ayaw natin. Ewan ko kung ako lang ba, pero sa tingin ko marami naman sa inyo, base sa mga komento ninyo, marami sa inyo po ang nagsasabing hindi sila papadala, hindi na sila papabudol, wag maniwala dito. Yan ang totoo eh. Pag ikaw naniwala pa dyan, ewan ko na lang sa iyo. May sintu-sintu ka na rin talaga. O sasabihin nila, magkaiba naman sila yung kapatid niya. Hindi yun ang punto dito, mga brad, mga sis.
Ang punto dito, anong klase si Senator Amy? Again, paulit-ulit natin sinasabi, ilang beses na siguro, mga 100 times, sabi nga ni Marcos. Hindi tayo humuhusga ng isang politiko ayon sa kanyang magulang, ayon sa kanyang kapatid, o ayon sa kanyang pinsan. Humuhusga tayo ng politiko dito ayon sa kanyang ginagawa, sinasabi, 'di ba? At lalong-lalo na sa record. Ganun tayo eh. Hindi tayo yung tipong, kasi ayaw lang natin to because Marcos to. Hindi yun. Kilatisin natin kung ano ba talaga itong tao na ito. Ano yung kanyang karakter. Di ba ho? O ito, pakinggan naman natin si, ito, pakita ko sa inyo yung testigo. Ayan. Nangangamba ang isang mambabatas na baka takutin ang mga testigo kaugnay ng umano'y bayaran para sa People's Initiative. Aminado si Senator Amy Marcos na maraming natatakot na magsalita kaugnay ng alegasyon ng mga kongresista na nasa likod ng suhulan kapalit ng pirma. Bukas naman daw ang senadora kung nais dumalo ni House Speaker Martin Romualdez at ng iba pang kongresista sa pagdinig para magpaliwanag. Iimbitahan din ang ilang justices at mga bumalangkas ng 1987 Constitution. Pangungunahan ni Senator Marcos ang investigasyon sa umano'y suhulan kapalit ng pirma sa January 30 bilang pinuno ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Ay nako. Anyway, ayan na nga ho, biglang mina-mind condition niya na ho ang mga tao na nagkakaroon ng suhulan. So, sa madaling salita, wala naman siya may presenta. Ano lang yun? It's just noise. Another noise. Galing kay puting ahas, kay pulang panty. It's another noise. Same lang na mga vlogger. Huwag ganun, Senator Amy. Hindi ka vlogger, senador ka. Iangat mo naman yung sarili mo. Kaya ka tuloy nasasabihan ng chismosa, it's because nauuna ka magsalita bago magpresenta ng mga ebidensya. Yun ang problema. Again, I am saying paulit-ulit ko sinasabi, naniniwala ako na meron talagang bayarang nagaganap sa PI. Pero umaasa kami sana doon sa impormasyon mo. Kasi ikaw naman na nagpasimuno niyan 20 million, naniniwala kami sa iyo, pero magpresenta ka naman, di ba? Hindi lang yung basta-basta para talagang masuplak natin itong si Romualdez. Kasi ang mangyayari, isipin nyo ito ang ingay-ingay niya. Wala siyang mapresentang witness. Lalabas patuloy, bayani ito si Romualdez dahil, wala naman pala kayo eh. Basahin niyo po yung yung mga komento sa Twitter. Ang dating sa kanila si Amy Marites. Ang dating sa kanila na si Romualdez, siya yung statesman na siya talaga yung gentleman, leader talaga kasi hindi umiimik, hindi mahilig sa chismis. Hindi ko nga alam kung... Kasi minsan, remember this, sometimes lang naman. This is meron tong business 101. Minsan you would create your enemies para yung iba mawawalan ng pwesto. Pero yung enemies na i-create mo, tatalunin mo para maangat ka. Isipin nyo na maigi to Minsan ganun. Di ba? Para lang masabi mong maangat ka. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ni-reveal yung secret, Ganito. Atin lang to. Huwag nyo sasabihin sa iba. Secret ko ito Secret ko ito noon. Nung panahon na Moco Girls na mamayagpag, nawala na ho ang sex bomb noon. Nag-retire na po sila.
Tapos ang Mocha Girls, tuloy-tuloy pa rin yan. Although may sex bomb na second, although we treat them kakumpetensya, pero kaibigan ko kasi sila. Okay? So, kaibigan din ni Mocha sila. Yung friendly competition ba, ika nga, nawala na sila. Ibig sabihin, medyo nag-retire na po sila, na kanya-kanya silang karir. Actually, successful talaga sila eh. Kanya-kanya na silang karir. So, nung kami na lang ang nare-retain, Mocha Girls, ang daming mga maliliit na girl group na naglalabasan. Yung mga fly-by-night na girl group. Maraming yan eh. Alam nyo kung anong ginawa ko? Kasi ganyan ang style sa business. I created a second group. I called them Mocha Babes. So that, etong mga fly-by-night na mga girl group, bago nyo kami tapatan nyo muna yung Mocha Babes. Yun yung parang junior namin. So ano yung ginawa ko doon? Hindi ko ginawang kalaban ng Mocha Babes totally, pero parang nagkakaroon ng competition. Hindi naman competition, pero parang kino-compare ang Mocha Girls at Mocha Babes. Pero kinreate ko sila, hindi nila alam yung iba, para yung level ito mga maliliit, dito lang, hanggang dito lang sila sa Mocha Babes. Hindi sila lalagpas dyan. Ganun na minsan ginagawa ng mga negosyo. Di ba? Pag mataas ka ng negosyo, kikreate ka na medyo, akala mo kalaban mo, di ba? Pero actually, kinreate mo lang yon para yung mga kalaban mo na nag-a-attempt na kunin yung corona mo, yun lang ang abutin nila. That's the art of negotiation. Sabi nga nila, art of war. Ganun. So anong kinaugnayan nito doon sa nangyayari ngayon? Kasi ang nangyayari ngayon, parang ang dating, nag-aaway itong dalawa, na pareho naman din silang Marcos. Huwag tayo magpaikot-ikot, same lang sila ng pinanggalingan. Pareho lang ho sila. Wala ho silang pinagkaiba. Ngayon, hindi ko alam kung ang motibo ni pagpasok ni Senator Amy is para ibagsak ba si Tambaloslos o kaya nagkakaroon ng ganito para umangat si Amy. Nagigets ninyo? Kasi, imagine this isipin nyo lang na mabuti. Everything nito, they're unity team. Halimbawa, hindi ho sila nag-aaway. They're united as one. Pusta ko sa inyo, yung frustration ng tao sa presidente, mapupunta kay Amy, mapupunta sa kay Tambaloslos. Mali. Kasi Marcos sila iisa sila eh. Di ba? Bakit itong isang Marcos parang biglang lumipat sa kabila para kunwari sila mag-aaway? Isipin nyo, para lang umangat itong isa. Pag hindi nyo naintindihan yan, abay nabubudol na naman kayo. Maniwala kayo sa akin, nabubudol kayo. Kasi sa totoo lang, they know na mahirap pabagsakin ang mga Duterte. They know, ang hirap kahit anong... Imagine this for 6 years, all the money of the Yellows na ubos. From the American supporter, American, inubos ang pera para masiraan si Duterte. Ano nangyari? Lalong umangat. Tama, mali. Di ba? Kaya alam nilang hindi nila mapapabagsak si Sara Duterte agad-agad. So, paano gagawin? Kailangan, kunwari, meron munang ibang gulo na nagaganap. Di ba? Tapos, tingnan mo, darating ang panahon. Ito pagmasdan nyo, darating ang panahon, it's either si Amy or si Tambaloslos ang magiging hero. Isa sa kanila magiging hero ang labas. Tingnan ninyo, darating ang panahon na yon. Alam nyo, wag ho tayo magpalinlang. This is all politics. Wala hong kinagkaiba yan sa pinuno nila. Pustahan tayo. Darating ang panahon, magyayakapan pa ito, kunwari. Magbabati na naman to. Panoorin nyo ito Ito naman si Romualdez. Of fairness, Senator Amy Marcos, kasi mentioned you and your staff and lawyers
na kayo raw po yung nag-offer ng 20 million per district in exchange for the signatures. That is baseless. Siguro, kausapin mo na siya. Nagmamarites siguro, nakikinig sa mga marites. I'd like her to prove it, and you know, she has the proper means and the ways she can go to whatever court or agency, the COMELEC. Let her prove it. Kasi maraming marites nang lumalabas yan sa Senate. A lot of speculation, di ba? So, we leave it up to them, di ba? Parating sinasabi na nga ni Madam Senador, nakausap ko daw, ganito, may tampo. I hardly get to speak to my to the good senator, my cousin. I didn't even get to see her over the holidays. She was apparently out of town, so I've not had the opportunity to speak to her recently. So I don't even know where all of this is all coming from about her interpreting, how I am, na kasi nagtatampo ako. Hindi ako nagtatampo ko sa kanya. I respect her as my cousin, as my senator, and we leave it at that. And I'm free anytime. She can give me a call, she can text me anytime to clarify anything. But if she prefers to do it out in the media, that's her prerogative, but there's no truth to that. Yan. So, ayan po ang sinabi ni Romualdez. At yan na nga yung sinasabi nating paulit-ulit na etong dalawan to, sige, nag-aaway, binabanatan, pero eventually, tingnan ninyo, eventually, amoy na amoy ko eh. Eventually, mag-uusap din yan, aayusin, tapos, sila yung haangat din. Ganon din yan. Walang pinagkaiba yan. Maniwala kay sa akin. O ito, panoorin niyo to. Ay, sorry. Ito. Tigilan na ng Senado ang pag-atake sa Kamara. Yan pong hirit ni House Speaker Martin Romualdez, kasunod ng patuloy nilang akusasyon na ang Kamara ang nasa likod ng People's Initiative. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Actually, tama si... May mensahe si House Speaker Martin. Sabi ni Diego, makakakuha ng suporta si Tamba bandang huli. Tama. It's either si Tamba Luslos ang makakakuha ng suporta or si Senator Amy. Nagkakapaan yan eh. Sino ba ang kakampiyan ng taong bayan? Or magiging hero yung presidente na papagitnado sa dalawa. Style nyo bulok. Romualdez sa Senado. There's just 24 of you. Get your act together. Focus. Okay? Focus on your work. Alright? Kaya lang, ang nangyayari ngayon, nagkakaproblema, nadadamay yung entire Senate. Di ba? Katulad ngayon, binanatan, ito, literal, binabanatan na ni Romualdez ang Senate. 24 lang kayo. Tapos, ang gulo-gulo nyo pa. O, kami, ayos kami. Eh, syempre, madami. Laki ng MOOE. Hindi. Itong nagiging out of control na. Sa tingin ko, ito yung nagiging out of control na medyo dahil sa bangayang ganyan, sa chismisan, alam mo naman, medyo inis din ng Senate pagka sila nasasagasaan, ma-pride din ng Senate eh. Kaya kita nyo naman ngayon, wala na. Medyo out of hand na yung awayan din. And stop hitting on Congress and maintain parliamentary courtesy. Lest 300 congressmen start picking on, the delays that you have caused. Sila na ngayon na nagde-delay daw. Pambihira, oo. Sila na nagde-delay. In legislation. Okay? Sinabi yan ni Romualdez matapos patuloy na akusahan ng mga senador ang Kamara bilang nasa likod ng isinasagawang pagkalap ng pirma para maamyendahan ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative.
Isinantabi pa ng Senado ang resolusyon para sa pag-upo ng Kongreso bilang Constituent Assembly para baguhin ang ilang economic provisions lamang ng konstitusyon habang patuloy na umuusad daw ang People's Initiative. Sabi ni Romualdez, ganito rin ang nangyayari noon. Lahat ng mga House of Representatives nakapasa ng mga resolutions to revisit the charter. Pero nagugulat po ako pagka na-transmit na sa Senate, parating dead on arrival, parang ayaw pag-uusapan. And I believe it has never been the intention of the Philippine Constitution to arrogate unto a few senators the veto power, particularly a veto power to stop any discussion on charter amendments. Sinulatan din ni Romualdez kahapon si Senate President Juan Miguel Zubiri para ulitin ang suporta ng Kamara sa bersyon ng Senado sa resolution of both Houses 6. Just to assure him to assuage any hurt feelings that they have been suffering because nakikita mo medyo na ano yung senador kung ano ang mga sinasabi pero huwag na natin patulan. Idiniin ng Speaker na ang People's Initiative ay isa sa 3 paraang nakasaad sa konstitusyon para maamyendahan ang konstitusyon. Eto, tanong lang. Kasi may mga humihirit di ba, bakit ba kayo galit na galit sa PI? Sa People's Initiative? Bakit ba, ano naman yan eh? Nasa batas naman natin yan. To change the Constitution, isa yan sa mga option. PI, People's Initiative. Tama naman kayo. Actually, talaga naman nasa batas yan. Ang sa tingin ng taong bayan o sa tingin namin na wala sa batas ay yung paraan ng pagkuha ng People's Initiative. Anong ibig sabihin? Kasi ang People's Initiative, sa pangalan at pangalan pa lang, initiative ng taong bayan. Hindi dahil ginagamit ang pagiging mahirap ng mga Pilipino at bibigyan mo ng pera para mapuwersa silang pumirma. Hindi yung what, it's the how. Ano ibig sabihin nun? Hindi yung what, meaning hindi yung People's Initiative, it's how nila kinukuha yung People's Initiative. Yung proseso ang mali. Yung style ng pagbayad, yan naman ay literal. Marami yung nagre-reklamo dyan. Sa akin yan, dami nagpapadala ng mga nila na pinwersa lang sila, wala silang choice kasi hindi naman talaga pinaliwanag, basta lang pumirma. Yun yung inireklamo natin dito. Manipulation sa mga Pilipino or maybe hindi lang manipulation, using yung pagiging mahirap, di ba? Siyempre mga Pilipino sa hirap ng buhay, sa mahal ng bilihin, wala silang di naman mapupuno yan. Pirma na lang tayo, may 1,000 tayo. Di ba? Yung iba pa sinasabi, pag di ka pumirma, wala kang ayuda. Siyempre, ikaw naman, pipirma ka. Kasi meron ako talaga mga kilala na nakatira sa mga talaga sinasabi nila, uy, alam mo sir, talagang yung dito sa barangay namin. Talagang sinabi sa amin, ayuda daw to. Kahit iba'y nakasulat, ayuda daw. Ganun talaga literal So sila naman, ayaw naman nilang mawala ng ayuda kasi tinatakot sila Pag hindi kayo pumirma dito, sa susunod na mamimigay ang ayuda ang gobyerno, wala kayo. Paano yun? Di pirma kayo. Yun yung sinasabi naming mali. Wala raw nakalagay roon na may kapangyarihan ng 24 na senador na kontrahin ang gusto ng taong bayan. Imbes daw na kung ano-anong multo sa tiyatsa ang nakikita ng Senado, ang tutukan na lang daw nila ay ang pagpapasa ng mga batas. Tutukan na lang yung trabaho nila. Parating inaano tayo porque tapos na yung trabaho natin Kadugay. Demonyo, no? Itsura pa lang, Alam mo, may hawig siya kay Joker, Kalaban ni Batman. Tapos na daw ang trabaho nila. Ngi. Sige nga, ano napasa nyo? Buti pa nga ang Senate, nakakakita kami ng mga Senate hearing
Sa inyo, wala. Wala kayong pakialam sa PI. Yung PI, trabaho na yan ng taong bayan. Yung mga congressman at yung mga senador, trabahuin natin yung legislation. Oo nga. Tabawin nyo nga. Bakit ano ginagawa ninyo? Ba't di kayo nagtatrabaho? Ba't inuuna ninyong utusan yung mga congressman na asikasuhin yan? Oh, ikaw talaga. Diloloko mo kami, brad eh. Laban ng kanyang pinsang si Senator Amy Marcos na si Romualdez umano ang nasa likod ng pamimigay ng 20 million pesos sa bawat legislative district para isulong ang People's Initiative. And that is baseless. Siguro, kausapin mo na siya. Nagmamarites siguro, nakikinig sa mga marites. I'd like her to prove it and she has the proper means and the ways she can go to whatever court or agency, the COMELEC, let her prove it. Kasi maraming marites nang lumalabas yan sa Senate. Tinanong din si Romualdez single sa pahayag ni Vice Grabe, marami daw. Senate, paano ba yan? Mga senador, ang banat sa inyo ni Romualdez, marami daw sa inyong marites. President Ano masasabi nyo? Sige nga. Tingnan ko nga kung may tapang itong presidente ng Senado na si Zubiri. Wala pala kayo. Puro daw kayo mga chismosa. Wala kayong pinagkaiba sa puting ahas. Puro pala kayo mga chismosa. O, sige, Senate, sagot! Para masaya. Sagutin nyo. Hindi, inaapi kayo, di ba? Hawakan mo nga sa tenga. Hawakan mo nga. Pumapalag na si mukhang marami na siyang ipon Brian Flamino, boss, pwede po bang sipain si Tambayan ni PBBM? Actually, pwede. Kasi alam nyo, ano talaga yan? Matik yan sa Congress. Kung sino ang i-anoint ng presidente, yun talaga nagiging speaker. Totoo po yan. Kaya lang kasi, may narinig ako Si Gloria, ano na daw talaga, retired na sa gusto niya maging speaker. Ano na siya, hindi na siya yung There was, eto personal ko narinig to sa mga congressman. There was an attempt, not by Gloria, okay? There was an attempt from congressmen convincing Gloria to fight si Romualdez sa speakership. Itong ang nangyaring mga gulo nung nung bigla na praning itong si Romualdez. Meron talaga. They were trying to convince Gloria na tapatan si Romualdez. Si Gloria mismo nagsabing, hindi na, okay na ako, I'm good. Gusto ko na lang maging congressman. Gusto niya tahimik na lang. Kaya nga ngayon, parang wala akong nakikita na pwedeng tumapat kay Romualdez. Yung clout, wala At syempre ito si Romualdez, ginagamit niya talaga yung pagiging pinsan niya. So, unless the President Marcos would lift a finger para matanggal yung pinsan niya, wala mangyayari. Ang problema, wala Sino ba? Si Pulong, malabo. Sa tingin mo kukunin siya ni Marcos, si Pulong? Imposible. I don't think so. So talagang, kaya nga hindi ba yung mga bulong-bulungan na gustong patakbuhin si BP Sara sa Congress? Yun ang posible. Tapos sabihin ni PBBM na, eto, ikaw maging speaker. Yun! Pwede yun. Kayang-kayang sipain si Romualdez. Pero this time, parang wala. I don't think so. Wala. Sara Duterte tungkol sa kanilang relasyon. As my Vice President, as my Secretary of Education, she has my full support. I don't know what I have said or done to attack her. Please identify those actuations, if any. Kung nakikinig sa mga marites o kung kaninong senadora dyan. Ako, senadora, marites. So sinasabi niya, marites ka, Amy.
Si Raffy kaya yan. Hindi naman senador. Hindi naman congressman si Raffy. Wala nang posibilidad na bababa sa Congress si Raffy. Bakit ba sinasuggest yung mga ganyan? Ano ba yan? Nakaka-stress yung ganyang klaseng comment. Pwede ba? Parang awa naman. Ini-stress niyo ako eh. It's up to her, but miski paano, may pinagsamahan din dati. Sa totoo lang po, namimiss ko siya kasi dati marati kami magkasama. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng bise tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ay nako, ayun na nga. So, all out war na ito. All out war. Meron akong basang pangalan dyan. At meron akong kaya. Dali, iniisip ko kung sasabihin ko eh. Wag na. Mahirap. Ay, nako. Anyway, eto na nga. Si Erwin Tulfo malabo. Magkaibigan sila eh, di ba? Kaya imposible yan. Imposible. Ay, nako. Anyway, eto. Ay. Kaya abangan natin yung sagot. Abangan natin yung sagot ng Senado. Ang saya yan. Ang saya. Tingnan natin yung tapang ng Senado. Kasi ngayon, lumaban to, di ba? Lumaban si Romualdez, pumapalag na, oh. Go, 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 laban na yan. Oh, tapos tingnan natin ngayon itong mga senador. Yeah? Umiikot na lang sa kanila ang balita. Oh, correct ka dyan. Kaya nga po tayo, from time to time, gumagawa tayo ng ibang balita dito. Hindi gumagawa tayo, nagdi-discuss tayo. Kasi marami pang ibang mga bagay na mahalaga. Tulad po nito, pakinggan ho natin ito ha, panoorin natin to. Ay nako, medyo malapit sa puso ko ito eh. Pakinggan natin. Nilinaw ng Foreign Affairs Department na hindi itinuturing na suspect ang dalawang Pilipinong inaresto sa Japan. Kaugnay sa nadiskubring mga bangkay ng mag-asawang Hapon. Nakatutok si JP Soriano. Balisa at hindi raw makausap ng matagal si Brian nang bisitahin ng Consul General ng Philippine Embassy sa isang detention cell sa Tokyo. Isa si Brian sa dalawang Pilipinong iniimbestigahan kaugnay ng nadiskubring mga bangkay ng mag-asawang Hapon sa Tokyo noong 1 linggo. He's very emotionally distraught kaya hindi pwedeng hindi makatagal yung interview. The only thing he said was he felt a great wound or parang I don't know if it's a physical wound or emotional wound. Iniimbestigahan si Brian at Pilipinang kinilalang si Hazel para sa abandonment of corpse matapos makita sa CCTV footage na lumabas silang dalawa sa bahay kung saan natagpuan ang duguang bangkay ng mag-asawang Norihiro at Kimi Takahashi noong January 16. Wala siyang namin at so far hindi pa tapos yung preliminary investigation. At ang only suspicion sa kanila yung tinatawag na abandonment of corpse. So tingnan natin, by next week tapos na yan at tingnan natin kung isasampa sila ng kaso ng Piskalya ng Hapon, no? At kung anong charge. Wala siyang binigay na indication, kahit na patago, na responsible nga siya at tulungan siya. Nilinaw din na hindi itinuturing na sospek ang dalawang Pinoy sa kasong pagpatay sa mag-asawang Japanese. Ang ina naman ni Brian, hindi naniniwalang magagawa ng anak ang ibinibintang na krimen ni hindi nga raw ito nasangkot sa anumang gulo sa kanilang lugar. Pinalaki ko pong mabuting tao ang anak. Masakit po sa amin bilang magulang. Dahil nasangkot sa ganitong problema ang anak. OFW, salamat. Nakikipag-ugnayan naman daw ang OFW OWA sa pamilya de la Cruz. Para sa GMA. Alam mo, gusto ko lang magkomento dito, no? Kaya kasi talagang sa akin 'to, may parte talaga sa akin na minsan talaga nakakainis. Nakakainis po. Sana lang minsan kasi yung gobyerno natin medyo naintindihan ko this is not an issue about
Ipagtanggol natin ang mga kababayan natin. Hindi ganun dapat. Let us allow the law of Japan, di ba, na mag-prevail. Kasi alam nyo, pinanood ko na yung mga bali-balita eh. Una-una nakita sila sa CCTV sa labas. Before and after the crime. Okay? Pangalawa, yung DNA. Nakita dun sa crime scene, yung DNA nitong babae. Kaya nga, sabi ko, hindi ko sinasabing guilty yung babae pero kinasuhan na yung babae at saka yung lalaki ng abandonment ng corpse, tinatawag nila daw sa Japan. Hindi ko alam kung anong klaseng batas yun pero basta iniwan mo yung namatay, may kaso ka doon. Gayunpaman, kasi nakita pa sila na nagtatapo ng parang damit na may dugo. I mean, kitang-kita mo na eh. Yung lalaki po na DNA, yes. Kaya nga, ang akin lang dito, sana lang po, wag pakialaman muna ng Pilipinas. Kasi baka lumabas na, kaya maraming nagagalit minsan sa gobyerno natin kasi pinagtatanggol natin yung mga kababayan natin na sa tingin nila na mga bansang yun, gumawa ng kasalanan. Wala namang problema if we will assist them with a lawyer. It's okay. Okay? Kasi kahit saang bansa, ang isang taong inusgahan, the government will provide a lawyer for them. Kahit ba ito'y ina-accuse na guilty, nagpo-provide pa rin ng gobyerno. That is part of law na kailangan gawin. Okay? So okay lang sa akin yun. Pero yung ipagtanggol kagad natin, wag naman ganun kasi kasiraan ho nating mga Pilipino yun eh. Alam nyo, kung gagawa ka ng krimen, wag sa Japan. Kaliwat kanan. Kaliwat kanan po ang camera dyan. Huling-huli dyan. At malinaw ang camera dyan. Di katulad sa atin, yung CCTV natin, minsan patay, minsan naman, dinaig pa yung porn ng Japan. Naka-blurred. Diba? Alam mo, based on evidence, ayoko na lang manghusga. As much as possible, ayokong husgan, pero based, ang daming ebidensya. Tapos, ang hilig natin na ganito eh. Mag-i-interview tayo ng magulang. At, kamusta ba yan? Siyempre, alam mo sabihin ng magulang, hindi, masamang anak yan. Gagong anak yan. Bastos na anak yan. Diba? Siyempre, sasabihin, mabait siyang anak ko. Hindi yan umiinom eh. Hindi nga yan nagpabarkada. Walang barkada. Diba? Laging ganun eh. Matik na yan. Kaya lang, ang dating kasi, para natin kinakampihan kagad. Hayaan natin yung batas. Anyway, pagdating naman sa batas, hindi, unlike, sige, sabihin na natin, Middle East country medyo talagang wala kang kalaban-laban doon. Doon nga, hindi ka bibigyan ng abogado eh. Ang tagal bago ka bigyan ng abogado. At yung abogado mo pa, minsan hindi pa marunong. Talagang hindi sila mag-a-adjust sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Ganun doon. Pero sa Japan, hindi naman ganun eh. Hindi naman dictatorship ang Japan eh. Ang problema, grabe kaliwat kanan po yan. Oh. Tapos, ayoko na lang magsalita eh, pero yung istorya, typical eh. Typical istorya ng I hate to judge yung kababayan natin. Pero yung istoryang lumalabas talaga. Kasi ang lumalabas na istorya dyan, may utang, marami daw utang yung babae. Okay? Dahil daw, itong jowa niya sa Pilipinas, ang daming pangangailangan. Di ba? So parang siya daw ang breadwinner, yung babae na nasa Japan. Ito, kwento lang po ito ha. Again, di ko sinasabing totoo ito. Ito ang kwento-kwento. Kaya lang kasi ito ang typical kwento na mga minsan nagpupunta sa Japan ng mga kababaihan. Ang bumubuhay sa mga asawa nila sa Pilipinas ay yung mga babaeng nasa ibang bansa. Kaya daw nabaon daw to sa utang
Sabi nung iba, yung balita sa Japan, kaya itong isa, yung lalaki na sinasabing meron daw silang friendship, gumawa ng plano. Ay, ako, maganda sana sa gobyerno natin, sana lang po, sa gobyerno natin, hayaan naman lang po muna natin imbestigahan ng Japan. Huwag muna tayo, shut up muna tayo. Let's allow them to investigate. Shut up, huwag muna natin ipagtanggol kaagad. Kasi this is not a question of Pilipino ka ba, Hapon ka ba, hindi ganun eh. This is a question, nagkasala ba o hindi? Kung nagkasala, nahusgahan, nadala sa korte, huwag na natin ipagtanggol. Ang dating kasi, diyan nagagalit ang ibang bansa sa atin minsan. Parang ang dating laging kinukonsinti natin yung mga kababayan nating gumagawa ng kasalanan. Yan ang totoo. So sana po, hindi ko po sinasabi na merong kasalanan yung kakababayan natin. Ang sinasabi ko lang sa gobyerno natin, sana po, pabayaan muna natin ang gobyerno ng Japan imbestigahan ng malaya ang nangyari. Hindi naman po mga racist agad dyan mga yan. Pilipina ka, ikaw may kasalanan. Hindi ho ganun yan. Dahil ang dami pong marami ho silang ways on how to prove kung sino talaga yung nagkasala. Ibang-iba ho sila sa atin. Parang awa nyo na. Huwag nyo na itulad sa atin. Iba yung batas sa atin. Iba yung pagkuha ng... Sa kanila, maingat sila sa mga investigasyon nila. Kasi, alam mo kung bakit? Full force sa kanila yan. At saka, trending sa kanila. Alam nyo kung bakit po? Kasi hindi pangkaraniwan sa kanila yan. Sa Pilipinas, pangkaraniwan yung ganyan. Kaliwat kada ng patayan dito sa atin eh. Sa kanila po, iskandalo yan. Sobrang iskandalo, balitang-balita sa buong Japan yan. At bit-bit ang bansang Pilipinas. Kaya dapat careful tayo kasi damay-damay na naman tayo niyan. Damay-damay na naman po tayo. Hayaan muna natin sila. Bansa nila yan eh. Hayaan natin silang... Anyway, full force naman sila dyan. Hindi naman sila busy sa crime dyan. Bibihira ang crime dyan. Totoo. So sana po, yun lang ang aking pakiusap sa ating gobyerno. Huwag mo munang pakialaman. Hayaan nyo muna. Sa Pinas kasi, mekos-mekos sa investigation. Sabi niya nito ni Jing, pero nakakaya talaga ang may ganyang news dito. Kahit gumawa kami ng tama, meron pa ding reflection yun sa mga Pinay. Correct. Alam mo, ang ganda pa naman ng sa totoo ang ganda ng imahe ng bansang Pilipinas sa Japan. Oh, totoo, walang biro. In every sect ng career ng mga tao doon, gusto nila Pilipina eh. Marami akong nakakausap dyan. Lalong-lalo nila yung trabaho ni Madam Jing. Gustong-gusto nila sa caregiver, mga Pilipino, Pilipina. Kasi nga po, iba kasi mag-care tayo. May care talaga. Ito nga si Jing eh. May pagka-brusko na yan, pero may care pa rin yan kahit papaano. Kasi sa kanila, yung matrabaho lang nila, masabi mo lang nagtrabaho tapos oras na, kasi very sila eh, pagdating sa time. Ang mga Pilipina po hindi, talagang may lambing, ika nga. Kaya nga ang dami kong kaibigang Hapon, na mga, lagi kong tanong sa kanila, bakit Pilipina gusto nyo? Bakit hindi kayo maganda? Ang ganda-ganda ng mga Haponesa. So naman di ba? Yung mga Pilipino gustong-gusto sa Haponesa, bato mga Hapon gustong-gusto sa Pilipina. Alam niyo kung bakit? Kasi daw pag ang Pilipina nagmahal, talaga nga namang sweet, care. Ang mga Haponesa daw, meron nga akong vlog, walang seryoso to. May napanood akong vlog eh. Sabi doon sa vlog, would you consider
ano to ha, Japanese to. Would you consider yung asawa mo na adulterer kung pumatol siya sa mga prostitute? Alam mo, ang daming sumagot na Japanese women doon. Sinabi niya, wala, it's okay as long as they won't love them. Ganun, totoo ha, napanood ko yun. Sabi ko nga, ganun? Okay pala magkaroon ng jowa. Nakapunesa. Biro lang. Pero it reflects so much on what kind of wife sila. Sa atin, tanong mo yun sa mga Pilipina, okay lang ba sa inyo na yung asawa nyo kumangkang ng pokpok? Ay, magwawala yan! Hindi pwede! Napanood ko din yun, sabi. Ba't ka nanonood nun, Garski? Ikaw talaga, ha? Kasi sa kanila, basta, alam mo yun, basta importante, wala nga problema sa kanila, mambabae yung asawa nila eh. Basta uuwi ka sa bahay at ang pera mo akin. Ganun ang kultura ng Japan. Uwi ka sa bahay, sagutin mo anak natin at yung sahod mo sa akin. Kung gusto mo mag-umise araw-araw, magbabae ka dyan, bahala ka sa buhay mo. Basta ang pera sa akin. Yun ang totoo. Ganun ang mga ang kultura nila. Sa ating kasi mga Pilipina talagang may lambing. Clingy tayo mga Pilipina eh. Ay kayo mga Pilipina. Sobra yung clingy, 'di ba? Yung talagang mayat-maya, reporter. Anong reporter? Yung jowa nyo kailangan ni-report sa inyo araw-araw kung saan kayo galing, pumunta. Umiihi na ako. Nasa na ako, restaurant. Lumabas na ako ng restaurant. Sumakay na ako ng jeep. Pauwi na ako. Kailangan ganun eh. Pag hindi nag-text, mamamatay yung jowa eh. Di ba? Yung asawa. Ganun tayo. Kasi nga, tayo? Anong punto ko dito? Isa lang. Ganun tayo katingin nila sa atin. We're loving people. They really think loving tayo eh. Loving, sweet. Tapos yung mga ganito mangyayari. Di ba? Kaya nga sabi ni Jing yan si Jing, matagal na yan. Pinanganak na yan dyan sa Japan. Nagkaasawa na, iniwan na ng asawa. Biro lang, Jing. Totoo naman. Kaya nga, malaking dagok sa Pilipinas, to sa mga Pilipino. Sana naman, etong nagmamagaling sa gobyerno natin, shut up ka muna, antay mo muna yung investigasyon, daldal mo na kagad, dalakdak ka ng dakdak eh. Ang hilig talaga namang natin ng dakdak, ano? Hindi mo na antayin yung investigasyon. Anyway, eto pa, panoorin naman natin to. Arestado ang 3 tauhan ng LTO na naaktuhang nagpupuslit ng mga plaka ng sasakyan. Gumagawa rin daw ang mga suspect ng peking plaka sa loob ng planta gamit pa mismo ang materyales ng ahensya. At nakatutok si Joseph Moro. Sa planta ng gawaan ng mga plaka ng mga sasakyan sa Land Transportation Office o LTO, tabi-tabi ang mga tauhan ng LTO na nag-iimprenta ng mga plaka. Pero sa kabila nito, nagawa pa rin daw ng ilang tauhan na magpuslit at gumawa ng mga peking plaka gamit ang mga materyales mismo ng LTO. Ilang buwan na raw itong minamanmanan at kahapon, nakita ng security guard ng planta ang bagong tangkang pagpupuslit. Nakita po ng isang empleyado din po natin na nasa loob kasi sinisegregate po nila sa ibang place. Then nakita po yung mastermind nila, yung leader nila, kinukuha po doon sa kung saan pinaglagyan nung gumawa. Mabilis na hinuli ng Special Project Group ng Department of Interior and Local Government ang 3 suspect na sina Jenard Rodney Arida, RJ Añasco at Valeriano Labaino. Nakuha sa kanila ang 5 piraso ng mga plaka, pero may 38 pares ng plaka ang nawawala sa inventaryo ng LTO. At large naman ang isa pang umano'y sangkot sa krimen na empleyado ng LTO na si Alan Joker Abrigo na nag-resign bago pa man nagkaroon ng operasyon. Lumalabas sa investigasyon ng LTO na mismong dito pa sa planta nila ginagawa yung mga made-to-order ng mga peking plaka ng mga sasakyan na ipinupusit sa halagang 5 hanggang 10,000 kada piraso. What numbers they do, may order sa kanya. They won't scan it anymore, no, yung plate, no? So hindi ma-activate yung QR code natin.
Hindi na nagkaroon ng pagkakataon ng media na kausapin ang mga suspect matapos silang iharap kanina. Iniimbestigahan ng LTO kung may iba pa mga sangkot at gaano katagal na ito nangyayari sa ahensya. Naharap sa kasong qualified theft at robbery ang 4. Pero sabit din sa paglabag sa anti-fencing law ang mga mapapatunayang bumibili ng mga peking plaka. Posible raw na magamit sa mga illegal na gawain ng mga peking plaka. Kaya makikipag-ugnayan ng DILG sa Highway Patrol Group ng PNP na maging masusi kapag nakakasakote ng mga sasakyan. Anyway, good job sa LTO dahil may nahuli sila. Tayo naman, lagi tayong patas eh. Pag meron tayong magandang ginawa, di ba, madalas natin binabanatan yung LTO. Pero good job naman at nahuli nyo yan at hindi nyo tinotolerate. Siguro maganda, bilisan nyo na lang yung pag-imprinta ng plaka para naman, syempre, kaya tuloy nagkakaroon ng ganyan. Kasi remember, ang corruption, nagsisimula yan every time nagkakaroon ng problema. Ano ibig sabihin nun? Pag mabagal ang lisensya, of course, magkakaroon ng opportunity ang mga mandarambong na pabilisin ang lisensya mo. Pag mahirap gawin. Matagal ang proseso. Diyan nagkakaroon ng korupsyon, di ba? Bakit sa tingin nyo merong magtatangkilik sa mga peking plaka? It's because wala silang plaka. You understand? Kung meron namang plaka, hindi ho sila magtatangkilik sa peke. Kung meron namang maipuprovide ng gobyerno. As simple as that. Sa tingin mo, yung mga kumukuha ng lisensya, papatol ba sila sa alam nilang peke? Mahal-mahal pa. Bakit kumukuha sila? Kasi nga, alam nilang maabirya, matagal at mahirap ang kumuha. Ngayon nga, hindi na nga card, papel pa. Sa plaka naman, grabe, it really, siguro maabot ng months, more than months. Bago ka makakuha ng plaka, yung iba year. Lalong-lalo na sa motor, mas mahirap, 'di ba? 'Yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga ganyan. Walang magi-interest magnakaw kung mabilis kayong kumilos, LTO. Good job dahil nahuli nyo, pero sana bilis-bilisan nyo pa magtrabaho. Anuhin nyo pa. Kasi, ang bira. Ano ba naman yung hindi ko maintindihan nga eh. Ang tagal ng problema niyan hanggang ngayon, ganun pa rin. National ID, yuhu. Ay, wala pa pala ako national ID. Meron na pala ako sa sa app. Garski, pinaalala mo pa eh. Solusyon talaga dyan, boss, damihan ng tren kesa kotse para iwas traffic. Wala. Ewan ko, wala mangyayari. Hanggang ang kamera natin, ang kanilang pinagkakabisihan ay kung paano mamahagi ng milyong-milyong pera sa mga kongresista. Wala talaga mangyayari dyan. Diba? Alam mo, feeling ko kaya din tinanggal si Tebes dyan. Kasi alam natin, si Tebes naman, kasi talagang kaalyado yan ni Pacquiao. Kaalyado ni Pacquiao, at saka Mindanao yan eh. Diba? Talagang kaalyado rin ng mga Duterte yan. Malapit yan kay Pulong si Tebes. So, siguro kaya din tinanggal yan kasi yan yung tipo ng taong hindi hindi ko sinasabing malinis siya ha. Kaya lang mayaman na ho yan. Hindi yan magpapasuhol. Kasi yung pera niyan mas malaki pa sa pera ni Feeling ko lang kasi yan eh, di ba? Alam naman natin kung saan ang negosyo niyan. Kaya din siguro tinanggal. Kasi parang gano'n na nangyari. Lahat ng balakit sa gobyerno, tinatanggal. Yeah? Si Bantag, tinanggal. Kasi alam naman natin kung saan nagkakalutuan. Si Tebes, malamang papalagyan. Kaya siguro tinanggal yan. Di ba? Ayan ang talagang senaryo dyan eh. So, ganyan, para matanggal yung mga balakit sa kanila. Kaya tayo nagkakaproblema dito sa mga... Isipin nyo ang daming problema ng Pilipinas from license, plaka, traffic, mahal ng presyo. Pero ano nakikita natin sa mga mambabatas natin? Nag-aaway sila tungkol sa mga marimarites. Di ba? Doon. Akala nyo natutuwa ang taong bayan sa ginagawa ninyo?
Mga ano kayo, mga animal kayo dyan. Gina Estrebor, maraming salamat. Uy, maraming salamat sa mga nakakaalala. Yan. Si Benny Antiporda sa NIA, di ba? Dahil actually yan talaga nangyari nun. Yung pagka alam nilang mag-iingay, alam nilang hindi nila kaalyado, hindi sumuporta sa kanila, delikado ika nga na pumiyok, tinanggal nila. O si GMA, di ba? Ganun din. Kaya nga, ay nako, kawawa naman. Anyway, ito pa. Buti na lang, magaling talaga, matitikas talaga mga abogado dito sa abogado. Mga pulis ng BGC. Nagsuntukan ng 4 na Korean national sa Taguig City kanina. Lasing daw ang 4, kaya nag-away. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Panay ang sigawan ng 4 na Koreanong yan sa parking lot na ito sa BGC sa Taguig kaninang madaling araw. Nag-aambahan ng suntok ang lalaking nakaputing polo at ang Pero gusto ko lang munang sabihin kagad, good job. Good job ang mga pulis dito at mga security guard. Hindi nila pinigilan. Hindi, totoo. Good job yan, ha. Tama yan, kasi pare-parehong lasing yan. Pag pinigilan mo yan, maniwala ka sa akin, lalo magulo yan. Hayaan nyo hanggang tumumba, saka nyo na pigilan. Di ba? Tama yan. na t-shirt. Pero ilang saglit pa. Ang ambahan, nauwi sa suntukan. Mga hindi pa marunong makipagsuntukan eh. Hoy, magpaturo nga kayo sa mga sa mga nasa kanto dyan, yung mga Pilipino mahiling makipagsuntukan. Nakisali na rin ang dalawa pa nilang kasama. Tinangka na nakaitim na tumakas pero hinabol siya ng kaalitan. Hanggang sa makorner siya at saka tinagtad ng suntok. Sinubukan ng mga pulis at CQ na awatin sila pero di sila nagpapigil. Sa presinto tuloy ang bagsak ng 4 na Koreano. Kinilala sila Ito lang atang Koreano nakita kong medyo may pagkaubis. Di ba usually mga Koreano payatot? Diba? Bakit dito? Seng Jun Lee, Jun Jae Kim, Jong Min Kim at Seng Hyun Kim. Ayon sa Taguig PNP, ayaw nila si Kim Jong-ul pero lasing puro Kim ang pangalan nila, no? Ang 4 na Koreano na muntikan din silang saktan. Halos nadaplitan na rin po kami ng mga suntok. Kaganoon din yung security ng mga nag-aaway-aaway po. Tila na imasmasan naman ang 4 ng mahuli na mga magtotropa pala. Nang matanong kung bakit sila nagsuntukan. Just my friend and the friendship and then fight scandal. I don't understand. Super smart team. Kim surname yan. I know. Pero bakit puro Kim? Halos lahat ng mga Koreano, Kim ang pangalan no? Sa ngayon, inaalam pa ng otoridad kung mga turista o nagtatrabaho sa lungsod ang 4. Sa huli, nagkaareglo na rin. Pero desidido raw ang Taguig Police na magsampa ng reklamo laban sa 4 na Korean national. Alarming scandal dahil po sa ginawa nilang kaguluhan po doon. Hindi, alam mo maganda, aside from sampalin nyo na lang isa-isa. Malay mo, off-cam. Diba? Para medyo matuto naman ng konti. De, joke lang po yun, ha. Baka sabihin naman nila, apaka naman naman banat ba eh. Yung mga pulis natin, pag mga ganyan, pagpatay ng camera, medyo umbagin nyo ng konti para matuto. Ganun pala sa Pilipinas. Hindi kasi alam mo, sa ibang bansa, kulong yan. 7 araw, ilang araw. Sa Japan nga makasuntok ka lang Kaya hindi nagsusuntok ka kahit mga lasing mga tao doon. Hindi magsusuntukan doon. Kasi pag ikaw nagsuntukan kayo doon, nakadugo ka. Naka po, hindi ka lang 1 linggong kulong. As in, ang sabi nga nila, I think 12 days or 14 days. I'm not sure Pero ganong katagal na hindi ka pwedeng kumausap ng kahit na anong abogado. Pag-aaralan lang nila yung kaso mo muna. Ganong katagal. Sadya, ika nga sa atin, pustahan ko sa inyo, wala na yan sa kulungan, Hindi kasalanan ng pulis yun, kasi yun ang batas sa atin. Hindi naman nila pwedeng i-hold dyan ng more than 24 hours. Kakasuhan naman yung pulis, tama, mali?
Kaya sa totoo lang, pangit niyang batas natin na yan eh. Yung hindi mo pwedeng i-hold ng 24 oras. Kailangan mong palayain pagka wala namang ano. Ano yan? Tapos yung alarm scandal, I think mga available lang naman yan eh. Kaya mga kapulisan natin, pag may pagkakataon, pagpatay ng camera, konting ano lang, yung hindi magmamarka. Para pag nagpa-medical. Joke lang mga pulis natin, niloloko ko lang po kayo Alam kong hindi nyo gagawin yan. De joke lang po Minsan kailangan ng ano di ba? Para medyo magtanda sila na, ay, ganito pala dito. Sinisikmura. Pinipitik ang itlog pagka ano. Bakit ba? Huwag ka naman ganyang kaano. Yan ang ginagawa ni Bel Tulfo pag walang camera ng... Kaya idol ko yun eh. And then yung disobedience po dahil sa kabila po ng pag-awat natin sa kanila, patuloy pa rin po yung ginawa nilang panggugulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Ayan, ay nako. Oy, Taguig. Hindi, alam mo, kaya maganda dyan sa... Honestly, walang biro. Ito, seryoso na. Ganyan dyan sa Taguig. Hindi dahil sa talagang mahigpit po dyan. Kilala ko ang mga dyan, napakahigpit ng pulis natin dyan. Mula sa kanilang direktor ng Taguig, maging lalo na yung mismo pinuno sa BGC, isa pa yan, mga stricto yan. Galit na galit po yan sa mga foreigner na nagtatry mag-bribe. Alam nyo ba yung mga bribe, milyon ang bribe na mga foreigner minsan dyan, pero kinukulong nila. Alam mo kung bakit? Nakausap ko kasi mismo yung dyan. Kasi sabi nila, kung kaya nyong gawin sa ibang city yan, dito sa Taguig, sa BGC, hindi nyo kayang gawin yan. Kaya yung mga dyan, kulong kagad. Kaya tuwan-tuwa ako pagka Minsan nga gusto kong silang abisuhan eh. Pag meron kayong ikukulong ng mga foreigner, tawagan nyo naman ako. Tapos patayin nyo yung mga camera. Di ba? Magaling. Boss, dapat gising ka pa. Forget birthday mo. Ano to? Nagkakampay-kampay ka? Anong petsa na? Alas 4 na. Tulog na bata. Huling punta ko ng BGC 2012 pa. Oh. Malapit na. Punta ka na ulit. Kita-kita tayo. Boss Dada, iset mo na yan Magpunta tayo ng BGC. Pakikilala ko sa inyo. Hindi, pakilala ko sa inyo yung dyan. Yung napakatikas na mga kapulisan natin dyan sa BGC. Oh, walang biro. Mapakagagaling ng mga pulis natin dyan. Talaga nakakatuwa. Oh, maano ho talaga yan. Yan yung, alam mo yung, di ba nang napunta ako dyan? Disente. Hindi naman sa nanlalait tayo sa ibang mga pulis pero minsan talaga merong mga presinto na, naalala ko talaga yung panahon ni Elezar. Yung sumama kami kay PNP Chief Elezar noon. Sumama kami ni Mocha, inikot namin ang Metro Manila, yung mga presinto. Doon sa iba, mapapakamot ka talaga ano ba to? Hindi naka-uniforme yung mga ibang pulis. Minsan, naka-shorts pa. Kaya din hindi ginagalang. Yun yung time na yun Pero alam ko, nalinis yun Kasi talagang, pagka naabutan ka, natutulog-tulog, yari ka Pero itong sigurado ko, dito sa BGC, pag pumunta ka dyan, yung very formal sila. Para kang, alam mo yung nanonood ka sa pelikula na pagpasok mo ng presinto, matitino yung itsura ng tao. Hindi ka matatakot mag-report. Di ba? Ganun Hindi ako nagbibiro. Subukan nyo. Pumunta ng presinto dyan. Hindi ako mapapahiya sa inyo. Pumunta kayo ng presinto ng BGC, dalawin nyo dyan, tignan nyo yung loob. Sabi ni Banat Bay, makaayos daw kayo. Tingnan nyo, maayos talaga. May pagmamalaki ko yan. Ako mismo nakita ko biglaan. Ilang beses na ako pumunta dyan biglaan. Talagang napakagaling, Sabi ko, ito dapat ang model sa Metro Manila, yung ganitong klaseng presinto.
Hindi yung kakatakutan mo, hindi yung amoy preso. Minsan amoy preso yung wag ganun. Yung pagpasok mo, una mo makikita, instead na pulis, yung mga preso. Yung mga ganun eh. Di ba? Kaya gigil na gigil si Binay dyan. Ay, correct. Pero, ewan ko Diyan talaga, pag nakita nyo, ang ganda, panalo. Walang biro, ha? Di ako nakapunta doon mula nung tinayo yung BGC. You're missing a lot. BGC is like Shibuya. Na hindi amoy Shibuyas. Maganda, promise. Makikita ninyo. Anyway, maraming salamat po. It's the weekend. Always remember that life is a matter of relaxing. Huwag din naman po kayo mag-overwork kasi what's the purpose of your working? Di ba? Marami sa inyo nagtatrabaho kayo kasi para, alam mo yun, para makapag-ipon. Bakit gusto mag-ipon? Para pag kayo nagkasakit, kayo ay may panggasto sa ospital, di ba? Ganyan naman tayo Diba? Kaya lang minsan, o madalas, yung trabaho natin ang nagkakakos sa atin na magkasakit. Huwag natin nahayaan yun na yung ating trabaho ay magkukos sa atin ng sakit. Dapat ang trabaho, ini-enjoy yan. Pag hindi mo na ini-enjoy ang trabaho mo, may problema na sa'yo. Robot ka na. Huwag kayong maging robot sa trabaho. Alam mo, kanina nag-usap-usap kami ng Mohawkers. Lagi nga yung sinabi ko sa kanila Kasi parang ko dyan, tatay ako ng Mohawkers. And ina-explain ko sa kanila. Paulit-ulit to. And I want to also share this to you. Okay? It's not a Bible verse whatsoever. Pero ito lagi kong sinasabi sa kanila I keep on telling them, you should know how to visualize your future. Okay? Importante po yun. To visualize your future. Actually, it's a biblical principle, di ba? Sabi nga ng Panginoon, bago ka gumawa ng isang bagay, kailangan nakikita mo na. May planado mo na. Or else, nagtatrabaho ka ng in vain. Ano ibig sabihin? Ganito lang kasimple. Nasubukan na ba ninyong mag-drive nang hindi nyo alam kung saan kayo pupunta? Try nyo. Ubus ang gasolina nyo. Tama, mali. Di ba? Kasi nga, hindi mo alam kung saan ka pupunta. It's the same question na sinabi ko sa Mohawkers After 5 years, after 10 years, siyempre by that time, medyo marupok-rupok na tuhod ninyo. Hindi na kayo makasayaw. Di ba? Anong nakikita mo sa sarili mo after 10 years? Sino ka after 10 years? Kung hindi mo nakikita yung sarili mo after 10 years, you have a problem living. Maniwala kayo. Bakit to? Kasi, hindi mo alam kung ano yung direction mo If you cannot see your target in life, paano mo maitutuwid yung daan mo? It is important na you can vision, ma-visualize mo, ano ba ako after 10 years? Sino ba ako after 10 years? Kung hindi mo nakikita yon, may malaking problema sa buhay mo. Ikaw yung tipo ng taong gumigising ng walang purpose. Ikaw yung tao na gumigising ng you just go with the flow. Dapat alam mo. Kaya nga ako, halimbawa ako, iniisip ko, siguro by 60. Actually, yun ang goal ko. Although, pwede man ako tumanda hanggang 65. Hindi. By 60, gusto ko mag-retire na ako sa Kakabanat. Kasi ala naman 60, matanda. Oy, Sandro, bakit ka ganyan? Oy, Kitty, ayusin mo yung pamumuno mo sa Davao. Si Kitty na mayor? Dito, walang biro. After 10 years, after 60 years old ko na, kailangan iba na yung nakikita ko sa sarili ko by that time, di ba? Yun ang pinapaliwanag ko. Let's learn to kaya nga it is really important na tayo po ay mag-pause. Every weekend or once a week, we pause and reflect, are we still on the right path doon sa goal natin sa buhay? Yun po ang gusto ko lang iwan sa inyo.
every weekend do that. Isipin mo, tama pa ba itong ginagawa ko? Yung direction ko ba bilang sa buhay ko, whether in my career, diba? Ito ba yun? Ito ba talaga yung gusto ko mangyari? Kaya nga, if you're tired on working, may palagi kang problema. Meaning, you don't like your work because you're getting tired. It's okay to get tired physically but not emotionally, mentally. Kasi nga, kung gusto mo yan, love mo yan, hindi ka mapapagod. Nakakapagod ba ang magmahal sa jowa mo? Kung hindi mo siya gusto at kung hindi mo siya mahal, nakakapagod yun. Pero kung mahal mo, hindi nakakapagod yun. Masarap ang magmahal. At tumari nga ito nagsamot-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Wala talaga reaksyon si Bongbong. Ano na, pag si Duterte to, paimbestigahan to. So pag ganito na ang gobyerno natin, mga kababayan, ano na gagawin natin? We need to protect the rights of the Filipino. Kailangan nating tumayo at pagsisipain na ang mga politiko, lalo na yung nagpapasasa sa pera ng taong bayan at sinungaling or nambubudol. Masyado ng karapal ang mga hype na politiko ngayon. Di pwede masipan ni PBBM kasi takot sa pinsan niyang Tambalos-los kung makaasta si Tamba para ng presidente. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. Hanggang sa muli, tayo sa metro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag nang kalimutan i-like agad ang video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na yan!